Balik tanaw sa kasaysayan at konsepto ng pagsasalin. Kahulugan ng pagsasaling wika sa iba't ibang panahon at ang kasaysayan ng pagsasaling wika sa daigdig at Pilipinas. Pagsasaling wika, mga definisyon at kahulugan. Sa unang kahulugan ng pagsasaling wika, ito ang paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isinasalin. So ayon naman kay Eugene Nida at Charles Jabber 1969, ang pagsasaling wika ay isang paraan ng paglalapat na katumbas na kahulugan ng isang wika o yung wikang isinalin ng tinatumbasang kahulugan sa ibang wika o yun na yung pinagsasalinan. Ang pagsasaling wika ay muling paglalahad sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal. Ang mensaheng isinasaad ng wika, una ay batay sa kahulugan at ikalawa ay batay sa estilo. Ayon naman kay Peter Newmark, 1988, ang pagsasalin ay isang gawaing binubuo ng pagtatangkang palitan ng isang nakasulat na mensahe sa isang wika ng kayong hindi mensahe sa ibang wika. Ayon kay Hatim at Aymazon, ang pagsasalin ay isang prosesong komunikatibo na naganap sa loob ng isang kontekstong palipunan at ang pagsasaling wika ay paglalahad sa ibang wika ng katumbas na kahulugan sa isang wika, isang paraan ng pagpapalit ng diwang inihahayag sa isang wika ng katapat na diwa sa ibang wika. Ito ay dapat mabata sa mga tsorya at simulain ng wika ng kagaya ng kahalagahan ng wika, papel na ginagampanan dito sa lipunan ng mga tao, mga uri at antas ng gamit nito, at mga pagbabago sa mga katangian nito samantalang nagbabago rin ang lipunang gumagamit at pakikisama sa kanyang kapwa. Narito ang ilang halimbawa ng diwa sa diwang pagsasalin. Ang unang halimbawa ay like father, like son. So ano nga ba ang maaaring maging salin nito sa wikang Filipino? Ano nga ba yung kukunin natin? Yung kahulugan ba mismo ng isinasalin natin o yung literal na pagsasalin? So kapag sinalin natin ito sa literal, you will know its fruit by its tree. So, napakamalinaw po yung salin na ginawa natin. So, dapat ang gawin natin ay kunin natin yung kahulugan ng salitang isinasalin natin. So, like father, like son. So, ito ang tamang pagsasalin dyan. Kung anong puno siya, ang bunga, I am the apple of her eyes. Ako ang mansanas ng kanyang mata. So, napakaliteral na pagsasalin lamang po yun. So, ito ang tama. Ako ang kanyang paborito. This is a red letter day. So, ano nga bang kahulugan niya? This is the red letter day. Kung yung kahulugan ang kinuha natin, isa itong mahalaga at masayang araw. Pero kapag isinalin natin yan sa literal, kulay pula ang araw na ito. Meron bang kulay pula na araw? Or meron bang kulay red na days? Parang gano'n na po yun. And he is a well-known poet. Isa siyang makatang may pangalan o isa siyang bantog na makata. Kung sasalin na literal ay siya ay isang mabuti alam makata. So parang yung pangungusap niya ay napakamalinaw po yung pangungusap na nagawa. So ito, mahigpit ang lili ng mga dalubwika na dapat iwasan ang nagsasalin ang tumbasang salita sa salitang salin. So may dalawang katanungan na dito na dapat nyong tandaan. Dapat ba natin itong sundin at bakit? Paano nangyayaring nagagamit din ang literal o salita sa salitang salin? Ito naman ang mga ilang halimbawa ng mga pinayagang literal na pagsasalin. Sa una, he went out of the room. Pag sinalin natin yan sa literal, lumabas siya ng kwarto. Give me a piece of string. Bigyan mo ako ng kapirasong tali. The wind is blowing. Ang hangin ay umiihip.
umiihip ang hangin or humahangin. Reap what you sow. Pag sinalin natin yan, anihin kung anong iyong tinanim. Kung anong itinanim, siyang aanihin. President Cory was accorded a state funeral. Si Pangulong Cory ay binigyan ng pambansang libin. So, ayan po yung mga ilang halimbawa ng pinayagang literal na pagsasalin. Ang paalala, nananatili sa Pilipino ang sagisag international sa larangan ng agham at teknolohiya katulad ng iron o bakal, water, tubig, salt, asin, calcium, muriatic acid, aceto muriatico, ammonia, calcium carbide, kalburo, lime, apog, silicon dioxide, buhangin, nickel, copper, tanso, tin, lata, iodine, yodo, phosphorus, or arsenico. Ito ang kasaysayan ng pagsasalin o ang pinagmulan ng pagsasalin. Saint Jerome, ang totoong pangalan niya ay Eusebius Hieronymus Sobrinius. Siya ay pinanganak sa Tridon, Zren's 347. Siya ay isang Doctor of the Church, theologian, writer, and historian. Nag-aral siya sa Roma kung saan ang kanyang guro ay si Aelius Donatus. Doon dumaan siya sa Standard Course of Studies, Classical Literature, and Rhetoric. Siya ay bininyagan ni Pope Liberius sa taong 366. So nagsimulang magkaroon ng sistematiko at maayos na mga simulain at panuntunan ng pagsasaling wika sa panahon niya nang ihanda niya ang bagong tipan ng Biblia sa atas ni Papa Damaso. Sinunod niyang simulain at panuntunan ng pagsasaling wika ang diwa sa diwa at hindi sa salita sa salita. Unang yugto ng pagsasalin noong panahon ng Kastila sa Pilipinas. Nagsimulang magkaanyong pagsasalin noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dahil sa pangangailangang pangrelihiyon, ang mga akdang Tagalog at ibang katutubo, ang mga akdang panrelihiyon, mga dasal at iba pa sa ikakadali ng pagpapalaganap ng Iglesia Katolika Romana o Kristyanismo. Ikalawang yugto, ito ang pagdating ng mga Amerikano. Nang pumalit ang Amerika sa Espanya bilang mananakop na Pilipinas, nagbago na rin ang papel na ginagampanan ng pagsasaling wika. Kung ang pangunahing paraang ginamit noong panahon ng Kastila ay krus o relihiyon para masakop ang Pilipinas, edukasyon naman ang kinasangkapan ng mga Amerikano. Ang mga Pilipino ay napilitang pag-aralan ng pagsasalita at pagsulat sa Ingles. Ikatlong yugto, paglinang at pagtupad sa patakarang bilingual. Ang maituturing na ikatlong yugto ng kasiglahan sa pagsasaling wika ay ang pagsasalin sa Pilipino ng mga materyales, pampaaralan na nasusulat sa Ingles tulad ng mga aklat, patnubay, sanggunian, gramatika at iba pa. Kaugnay sa pagpapatupad sa patakarang bilingual sa ating sistema ng edukasyon. At ang ikaapat na yugto, pagsasalin ng mga akda at tekstong di Tagalog. Ang maituturing namang ikaapat na yugto na kasiglahan sa pagsasaling wika ay pagsasalin ng mga katutubong panitikang di Tagalog. Kailangang isagawa ang ganito kung talagang hangad nating makabuo ng panitikang talagang matatawag na pambansa. So, kahalagahan ng pagsasaling wika. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasaling wika? So dahil sa pagsasaling wika, nagkakaroon ng kaalaman at karunungan, nababasa at napag-aaralan sa iba't ibang wika. Napapahalagahan ang aspekto ng kasaysayan at kultura ng iba't ibang lipunan at lipin ng iba't ibang bansa sa mga partikular na panahon sa larangan ng edukasyon, mas kapakipakinabang sa pagtuturo ng mga paksa at asignaturang malapit na kaugnay ng mga karanasan, kapaligiran, ugali at kaasalan ng mga mag-aaral. Ang hakbang na pagsasalin ng wika ay maituturing na mahalaga sapagkat sa pamamagitan nito, mas naunawaan ng mga tao ang isang bagay. Halimbawa, kung ikaw ay hindi marunong umunawa ng salitang Japanese, makakatulong na mayroong saling wika
upang maintindihan natin ang mga pahayag nila. Bukod dito, ang pagsasaling wika rin ay daan upang umunlad ang isang wika, mas madali at mabilis ang mga pananaliksik at nanatiling buhay ang wika na siyang isinalin, na ipahahayag din na mabuti ng isang tao ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagsasaling wika.